Magandang oras mga kati at sa mga kababayan. Naku, hindi lang pala utang ng Pilipinas noong nakaraang taong 2023 hanggang 2024 ang binayaran ni PBBM, ngunit bilyon-bilyon din ang binayad niya sa mga utang ng buong mga magsasaka sa buong Pilipinas. Ito'y kaugnay sa kanyang land reform economic program. Panoorin natin ang balitang ito. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Noong una, pangarap lang ito. Isang pangarap na tila basuntok sa buwan, imposible at hindi kailanman mangyayari. Pero bakit ngayon biglang nagkakagulo sa isang balita na tila yumanig sa kasaysayan ng Pilipinas? Ano ang nangyari at paano ito naging posible? Talagang nayayanig ang Pilipinas dito. Maraming ang hindi makapaniwala dito sa mga comments sa comment section ko. Marami ang nagsabi na bakit hindi ito naibalita ang mga ganito. Well, ito'y parang pinipigilan kasi ito ng mga kalaban ni PBBM. Baka tinawagan yung mga istasyon na wag niyong ibalita at kayo'y babayaran namin. Kasi ito'y nasa PTV4 sa People's Television. Yan ang television ng ating gobyerno. Yan ay na-broadcast ang mga ganyang aktibidades ng ating Pangulo. So grabe talaga. Buong Pilipinas pala itong gawin niyang i-apply niya yung land reform program niya. At hindi lang babayaran niya ang mga utang ng mga magsasaka, mayroon pang moratorium na 1 taon na pwedeng hindi muna magbayad. Pero binayaran niya na lahat ang utang. At hindi lang yan, namimigay siya ng napakaraming titulo ng lupa. Sa titulo pa lamang ay napakalaking halaga na yan. Okay, balik tayo sa video. Kung babalikan natin ang nakaraan, isang masalimuot na kabanata sa kasaysayan ang agrarian reform ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ay ito ay kinontra ng administrasyon ni Cory Aquino, isang panahon na ang layunin ng reforma sa lupa ay nagmistulang malaking hamon at marami ang naging sagabal sa adhikain ng reforma sa lupa. Pero tila nagbiro ang tadhana sapagkat sa ilalim ng pamumuno ng anak ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, nagawa ang isang bagay na hindi pa nagawa ng kahit sinong lider ng ating bansa. Ito, napakatotoo niyan. Ako nga, hindi ako maniniwala na, grabe naman. Titulo pinamimigay, titulo ng lupa. Sinong namimigay niyan? Di pwedeng temporaring magsasaka, sakahin muna ng mga tao yung mga kabundukan na yan, temporarily, pero walang titulo. Yan ang ginagawa noon ng ating gobyerno. Pero ngayon ay talagang may titulo na pinamimigay na, pangalan mo bibigay sa'yo. Grabe, at babayaran pa ang iyong utang. Napakarami ng mga lungsod ang binisita ng PBBM at binigyan ng mga ganito. At itong video nga pala ay courtesy natin sa ating ka-vlogger na isang magaling vlogger din ang Sa Inyong Araw channel. Alright, kudos sa Inyong Araw. At ito, atin ipagpatuloy ang video. Sa isang simpleng seremonya, walang pasikat na eksena, isa-isang naabot ang mga magsasaka ng mga dokumento. Hindi lang lupa ang hawak nila ngayon, kundi isang bagong pag-asa. Pero teka, bakit parang walang nakapansin dito? Bakit hindi ito naging headline sa bawat pahayagan? Dahil sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., higit sa 3.1 bilyong piso lang naman ang utang ng mga magsasaka ang nabura na. Oo, 3.1 billion pesos. Para sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBS, ito ay higit pa sa pera. Ito ay katarungan. Kasabay nito, higit sa 3,267 Certificate of Land Ownership Awards or CLOAS at electronic titles ang naipamahagi sa bawat pirma at selyo ng papel. Nabubura ang dekada ng pasakit at pagkakautang ng ating mga kababayang magsasaka.
Ngunit hindi ba't may ironiya ito? Noong dekada 80, maraming nagsasabing ang reforma sa lupa ay kailangan maitupad, pero ang gobyerno noon ay tila alanganin. Ito yung gobyerno ni Cory noon na opposing talaga sa lahat ng programa ni Marcos. Si Marcos noon, yung ama ni PBBM, si FM, ay mayroong programa na tinatawag na Masagana 99 sa mga magsasaka. Pero hindi yun dinugtungan ni Cory. Pag upo ni Cory ay nawala yung programa na yun at walang programa si Cory tungkol sa land reform, agrarian reform, wala yan. Kasi bakit? Ang sagot ay dahil meron silang napakalaking asyenda, hindi lang yan asyenda kundi libo-libo asyenda, napakalaking lupain nila sa Tarlac ng mga kuhangko. Kuhangko kasi yan si Cory, dinadala nilang ang apelido ng Aquino kasi ang mga kuhangko ay mayroong bad record sa Tarlac ng land grabbing. Kaya napakalaki ng kanilang lupain at ayaw ni Cory na masaklaw ito ng agrarian reform, kaya hindi siya gumagawa ng mga batas tungkol sa agrarian reforms at agricultural reforms kasi mabawasan yung lupain nila kasi saklaw yun sa mga batas ng ganyan na land reform. Yung napakalaki na ng lupain mo ay dapat bawas-bawasan yan, mayroon lang limit. Ay wala walang ganyang programa si Cory Aquino dahil nga mga asyendero sila, mga asyendera. At hindi lang ordinaryong asyendera, talagang yung asyenda Luisita ay naku, kabundukan, kapatagan, ang lalaki niyan. Grabe, sobrang laki. Yan na yata ang pinakamalaking asyenda sa buong Pilipinas, ang asyenda Luisita ng mga kuhuangko ni Cory Aquino. Kaya wala siyang programa tungkol sa mga magsasaka na pabor sa magsasaka, kundi ang programa niya ay kontra sa magsasaka. Kontra sa magsasaka ang kanyang mga programa. O wala talaga siyang programa. Kasi takot nga siya na magalaw yung kanilang mga asyendas. Okay, balik tayo sa video. Doon, matapos ang halos 4 na dekada, isang Marcos ang tumapos ng utang, nagbigay ng lupa at nagpapatunay na kaya palang may sakatuparan ang matagal nang ipinaglalaban. Isipin mo, sa Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, 1.164 bilyong piso ang nakondon. Sa Pampanga, 206.38 milyong piso ang nabura. Sa Tarlac, 124 milyong piso ang nalibre. Sa Davao Region, 678.1 milyong piso ang nawala sa listahan ng mga utang. At sa Central Mindanao, halos 939 milyon ang hindi na kailangang bayaran ng mga magsasaka. Kung susumahin, 3.1 bilyong piso ang nawala, hindi para magdusa, kundi para bigyan ng bagong simula ang mga nagtatrabaho sa lupa. Ito ang hindi mo akalain sa ilalim ng isang Marcos na alis ang utang ng mga magsasakang Pilipino. Kung noon ang reforma sa lupa ay isang pangarap, ngayon ito ay realidad. Kaya paano natin ito may papaliwanag? Isang simpleng sagot. Ang aksyon ay mas makapangyarihan kaysa sa pananalita. Ito pa, ang pagpaliwanag dyan ay napakahirap ipaliwanag kasi wala ang pera ang Pilipinas. Ang ating bulsa ng ating bansa ay walang laman kasi utang ng utang. Meron pang mga sinasabing kurakot sikreto lang. Kaya saan kumuha si PBBM ng binayad? Yung mga utang pala ng magsasaka, yung napuntahan niya ay sa Mindanao ay 2 rehiyon na yung Central Mindanao at Davao Region. Hindi binalita kung ibinalita lang sa PTV4, pero sa mainstream media ay wala Kasi meron yatang pumipigil na wag niyong ipalabas yung ganyang balita kasi baka babango muli or baka super bango ang pangalan ni PBBM at baka hindi na manalo ang mga DDS. Ay talagang hindi naman manalo pa. Kasi kahit mga dilawan nga ay ayaw kay Digong Lalo na yung mga pinklawan. Yung kinarobredo na side ay nagipagsanib na kay PBBM. At yung mga kaliwa, yung mga KMU,
yung mga pulahan ay side na rin kay PBBM. Kaya sabi ko nga, saan ka pipili? Sinong itapat mo kay Digong? Kahit sinong itapat mo kay Digong, kahit si Manny Pacquiao, kay Manny Pacquiao ang mga tao bubuto. Kasi at least, walang mga illegal, di ba? Kahit pa siguro sino bang itapat dyan? Si Leni Robredo, itapat kay Digong. Kay Sara, ay si Leni pa rin ang mananalo kasi walang bahid na masama ang pangalan ni Leni Robredo. Sino pang itapat nyo kay Digong? Ay siguradong manalo, wag lang yung katulad niya. Di ba? Okay, so napakaganda ng balitang ito. Ang iba nagsabi na bakit hindi dumating sa amin si PBBM para sa land reform. Meron kasing naka nire-research pa ang mga region na dapat bigyan ng land reform. Kaya sa susunod, hindi natin alam, baka sa inyong lugar na bibisita at dadalaw at mamibigay ng mga titulo at babayaran ng mga utang ng mga magsasaka. Antayin nyo na lang yan, malapit na yan. Balik tayo sa ating video, courtesy ng Sa Iyong Araw. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, gaano kalaki ang pagbabagong hatid nito para sa ating bansa? At kung nagawa ito sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ano pa kaya ang susunod na maaaring mangyari? Sapagkat ang kasaysayan ay hindi tungkol sa nakaraan lamang. Ito ay tungkol sa kung paano tayo gumagawa ng bago at mas maliwanag na hinaharap. Ito ay nasa DNA kasi ito. Ang DNA ni PBBM ay DNA ni Apo Lakay. At wala na talagang iba pang super president ang Pilipinas na umupo, kundi si Apo Lakay or si FM. Ngayon si PBBM ay dinugtungan lang yung mga nagawa ng kanyang ama. At kung malampasan ito ni PBBM, well, ma-break niya ang record ng kanyang ama sa mga proyekto at sa mga mabuting gawain. Well, siya na talaga, PBBM na talaga ang the greatest president of all time dito sa Pilipinas. At ako'y magpaalam na, mga katiats, mga kababayan, hanggang sa muli at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. God bless us all at ingat kayong lahat.